Tukoy na ng World Health Organization ang virus na sanhi ng pagkasawi ng mahigit 60 bata sa bansang Cambodia. Ang Enterovirus 71 na bata ang karaniwang dinadapuan. Nakaalerto na ang NAIA para matiyak na hindi makalulusot sa Pilipinas ang sinumang nagtataglay ng naturang nakamamatay na virus. Nakatutok si Cara David. Nang kumalat ang sakit na EH1N1 o swine flu sa Asia noong 2009, ilang thermal scanners ang inilagay sa mga paliparan ng Pilipinas para mamonitor at masiguradong walang sakit ang lahat ng pumapasok sa bansa. Makalipas ang 3 taon, balik ang thermal scanners sa airport. Ngayon naman, para maiwasan ang pagpasok sa bansa ng isang misteryosong sakit na pumatay na sa mahigit 60 bata sa Cambodia. Lagnat ang isa sa mga unang sintomas ng misteryosong sakit. Ang thermal scanners sa NAIA kayang makabasa ng temperatura ng isang tao kahit sa layong 100 metro. Kapag lumagpas sa 36.5 degrees Celsius, tutunog ang alarma at agad na susuriin ng mga doktor ang pasahero. Ang protocol namin, lahat ng may lagnat dito na nag-a-arrive, dinadala namin kay doctor. Natukoy na ng WHO ang virus na pumapatay sa mga bata sa Cambodia. Ang Enterovirus 71, isang uri ng virus mula sa pamilya ng virus na nagdudulot ng polio, encephalitis at iba pang neurological diseases. Nagdudulot din ito ng diarrhea, rashes at hand, foot and mouth disease. Nagkaroon na noon ng epidemya nito sa China, Japan, Hong Kong, Vietnam, Singapore at ngayon sa Cambodia. Mga batang edad 7 pababa ang karaniwang dinadapuan nito. Person-to-person pa rin ang transmission, pero meron ding similar cases in animals, di ba? Kasi tayo, we've identified those in some of our pigs before. The hoof and mouth disease naman yun. It's a variant. Pero ito sa tao, yung hand, foot, mouth disease. Naipapasa ang Enterovirus 71 sa pamamagitan ng laway at dumi ng taong apektado nito. Nakakahawa rin ang tubig mula sa blisters o butlig sa kanyang katawan. Nagsisimula ang sakit sa simpleng lagnat at sore throat. Maaaring magkadayariya ang bata saka magkakaroon ng blisters o butlig sa kanyang kamay, paa at bibig. Kapag di naagapan ng sakit, maaaring umabot sa utak ang virus at magdulot ng pamamaga ng utak. In the past, the cases are self-limiting. Ibig sabihin nun, gumagaling din sila after para rin mga trangkaso at tigdas. Majority recover and very few die. Itong report sa Cambodia ang nakakabahala kasi marami dun sa na-identify na itong sakit na to, namatay. Ayon sa DOH, walang dapat ikabahala dahil hindi pa nakakapasok sa bansa ang sakit na ito. Puspusan din daw ang pagbabantay ng Bureau of Quarantine. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.